I think she really has her heart in the right place. Nakita ko paano siya makipag-usap sa tao eh. Yun yung importante, yung connection niya sa tao. And si VP, she has a way of just being unbothered by everything, no? Na minsan, I really admire her for that. Kasi I have to admit, minsan naisip ko, parang mas stress pa ako eh, kaysa sa kanya. She really has her way. I think nakukuha talaga niya yung strength niya sa tao dahil every time may makausap siyang tao, yung suporta, di ba? So, sabi ko nga sa inyo, it's really she has some sort of connection na hindi ko ma-explain. Pero she's a listener and she can really approach kahit sino. Whether tycoon yan or, ordinaryong Pilipino tulad natin, kaya niya kausapin. Curious lang ako kasi pareho tayong small law firm eh. In my case, literally, as well as figuratively. So, syempre, pareho tayo, we have high-profile clients, we have the usual clients na yung collection case, o na estafa, di ba? So, in your case, how do you divide the time between the so-called, for lack of a better term lang naman, normal cases and the high-profile ones? Well, unang-una, easier said than done, pero syempre, ang gusto natin, whether high-profile or normal collection case, pantay-pantay tayo sa kliyente natin. Kami, maswerte ako kasi I have two partners, no, with me in the law firm, si Attorney Camille Himala at si Attorney Mark Bertuccio, who helped me, lalo na ngayon with the impeachment, nag-unload talaga ako. Si Mark Bertuccio ba? Partner mo? Mark Bertuccio. Hindi ko kilala. Sabi ko na eh. Hindi niya Papakilala ko kilala. sa'yo minsan. Medyo nagulat ako eh. Medyo nagulat ako. Running gag na. And then, I have 4 associates now. Nagulat ako. Talagang maganda yung quality of associates that we have now. No? So, talagang nakakatulong sila. Na-unload ko yung mga kaso. Kasi, syempre, alam niyo naman yung impeachment. Maliban sa highly publicized, daily yan eh. Daily yan. Correct. When it really gets wala ka na going. talaga, wala ka na talaga sa law firm. So, I'm very fortunate to have partners to really help out. Magagaling mga bata ngayon. Di ba? Magaling mga My bata son ngayon. is also a lawyer. He just passed the bar. Ang maganda na associate mo yung anak mo, kahit starvation wage, hindi nagre-reklamo. Lagi ko kasi sinasabi, libre kuryente mo, libre pagkain mo, libre shelter mo. Pati yung aso mo, ako pa nagpapagamot. Hindi talaga sweldo mo muna. Dami ng perks eh. No? Ito, Attorney Po, natanong ko din to kay Attorney Trixie last time. Sabi ko, kung hindi po kayo abogado, ano ka? Ano kayang trabaho mo ngayon? Sabi niya, rockstar daw. Eh si Attorney Powa kaya? Senior din pala si Trixie, by the way. Kung hindi po abogado si Attorney Powa, ano kaya ang trabaho niyo po? Actually, dalawa. Either piloto, kasi matagal ko ng pangarap maging piloto. Piloto talaga. Malabo lang yung mata ko eh, naka-contact lens ako. So, nung panahon na yun, di ba? Sabi nila, pag malabo mata mo, hindi ka pwede mag-piloto. But Gusto yata yung pangalawa, makasali sa Mile High Club. Huwag mo nang tanungin kung ano yun. kung isasama ako ibahin ko na yung topic. Kung isasama ako ni Attorney Ferdy, gusto ko na maging rockstar sana. Wow, Kasi mahilig ako kumanta. Galing. Mukhang makakapagtayo tayo ng rock band nung mga guests natin, ha? Yung first 3 guests. Si Jimmy Bondo, Attorney idol Trixie. ko yan. si Attorney Michael Powa. Galing. Talagang, nung college ako, I think pinapakinggan ko si Jimmy Bondo, kasi Attorney Bondo. Alam ka kay Jimmy. Paano nung sinabi mo matanda na si Jimmy? Hindi, bata pa rin siya nun. Bago pa lang ulit. Lagot, nanonood si Jimmy ngayon. Oo nga. Hello po, Attorney Jimmy. Hi, Attorney Jimmy. Hello po. Si Attorney Michael. Hindi. Parang kami bata noon. No? Yun naman pala. Siya lang yung sumikat. Ako, wala. Ay, well, sikat ka na ngayon. Video okay lang. Sikat ka na ngayon. Hindi po. Anyway, going to yung mga video okay, etc., rockstar. So, at the end of a long and demanding day, It's what a night. does Attorney Mike... Diba? Nawala tuloy na. Sorry na. O talaga, panay ko lokohan. At the end of... Chill. Tubig ka muna, Attorney. Compose. Okay. Parang Michael Powa. Michael Powa, compose dapat. Huwag kang tumawa. Sorry na. Okay, shut up na ako. At the end of a long and demanding day, what does Attorney Michael Powa do to unwind? Oy. I try to unplug as much as possible. What does that mean for you? Meaning, wala munang phones, either
kakain lang ako ng mag-isa. Meron akong kinakainan na paborito kong bacolod inasal Wow. somewhere in Makati. Ganun ba? So, oo, walang aircon doon. Favorite Pero ko rin yun pero ang sarap ng inasal. Ganun, chill lang. Tapos, if I have time to play the guitar and sing, siguro nandun lang ako minsan sa toilet para mas maganda yung acoustics, di ba? May natural na rin ganun. Wala naman tayong sarili natin music room, so minsan ganun. Ganun lang. That's what I do to unwind. But, alam mo, that's what I find hard or difficult nowadays. Wala ka ng time to really unwind kasi kahit in the middle of the night, Tell me may about mga text messages. May mga... Yun nga eh. Kaya napapansin mo yung mga notices ko sa'yo about the show eh. Minsan madaling araw, ano? At sumasagot ako, ha? Oo, sumasagot ka. Nagugulat ako, ha? Sumasagot ako. Madaling So, araw. Ibig sabihin, importante ka kay Attorney Powa. Bomb ka leg. Bomb ka leg. So sa lahat po ng titulo nyo, attorney, hindi to lupa ha, titulo nyo bilang abogado, bilang opisyal at tagapagsalita, ano po ang pinakamahalaga sa inyo bilang tao? Well, if I had to choose between the three, siguro abogado na talaga dahil grabe yung hirap natin, no? Yun Para nga eh. maging abogado. And also, it's the fulfillment and satisfaction pag nakikita mong may effect, may resulta yung pagtulong mo sa kliyente. But more than that, I think it might sound cliche again, but being Filipino is important. Diba? Yan yung hindi talaga mawawala sa atin eh. That's why kung ano yung magagawa natin, small ways to contribute to our country. Diba? Dapat talaga That's yung gawin good. natin. Pero sabi ng isang kaibigan natin dyan na nasa gobyerno, di ba, na secretary, he would rather be secretary than be a lawyer. Talaga? Ay, parang Bakit kilala daw? ko yan, Bakit daw? attorney. Oo, yun. Tago na lang baka natin sa naman, pangalang. baka naman kasi nakakatulong siya bilang sekretary. Hindi, Depends. kasi ang nangyari sa kanya, double disbarred eh. Oh my God. Itago na lang natin sa pangalang... Ay, wag na. Wag na. Wag na. Let's not rub his face in it. Okay. Anyway, going to another point. Oh my God. Speaking of being a lawyer, the title which you value so much, ano? Kasi di ba sabi nga nila, napag-usapan natin kanina, the trial sa Senate is televised, etc. And then there are so many things na sinasabing bakit si VP ay ayaw depensahan ng sarili niya. Minsan nagsasabi namin it's part of legal strategy. So how do you deal with a situation when the most sound legal strategy might not look good to the public? Sa akin, it's the way you deliver it, no? But it has to be factual. Alam nyo, from day one as a spokesperson, ang talagang hindi ko ginagawa, and this is with all honesty, is to spin a story. Kasi once you spin a story, mawawalang credibility mo, no, as a Tama. spokesperson. So, there are ways naman to deliver things, no, and to package things para mas maintindihan ng publiko. But let's be factual. And that's why yan din yung sinusubukan kong gawin. Kahit na mahirap, kasi advocate tayo for client. Yes. Pero sa Yes. interviews, I try to be as objective as possible. Kasi highly divisive na itong issue. Totoo. No? Very politicized na yung issue. Correct. So, siguro we owe it to our countrymen, sa ating mga kababayan, na let's not blur the law. Diba? Yes, we advocate for clients, but at least when it comes to the law, let's not blur the law. Ito yung sinasabi ng... Bendalo, iba naman yun. Bendalo po. Iba naman yun. Tulfo yun Iba eh. naman yun. Iba naman yun. But let's not... Sa akin lang yun. Yun ang ano ko. Parang naiipit ako dito sa show niyo. Joke lang po yan. So, since na-mention niyo din po si VP Sara, I'm curious po, sa kabila po ng lahat ng pagbabatikos at sa lahat po ng pagsubok na kanyang pinapagdaanan ngayon, ano po sa tingin niyo ang nakikita niyo kay VP Sara na nagpapatunay na kaya niyang magpatuloy? I think she really has her heart in the right place. Nakita ko paano siya makipag-usap sa tao eh. Yun yung importante, yung connection niya sa tao. And si VP, she has a way of just being unbothered by Yes. everything, no? Na Tama. minsan, I really admire her for that. Kasi I have to admit, Ang hirap, minsan ano? naisip ko, parang mas stress pa ako eh, kaysa sa kanya. She really has her way. I think nakukuha talaga niya yung strength niya sa tao dahil every time may makausap siyang tao, yung suporta, di ba? So, sabi ko nga sa inyo, it's really there's just some sort of connection na hindi ko ma-explain. totoo. Pero she's a listener and she can really approach
kahit sino. Yes. Whether Walang tycoon pinipili. yan or ordinaryong Pilipino tulad natin, kaya niya kausapin. Oh, and I'm personally a witness to that. Way, same. Iba talaga. Sobra. Talagang tuloy lang siya sa trabaho, no, attorney? Hindi siya... Kasi ang parati niyang pananaw is binoto siya ng 32 million. Tama. Ngayon, kung titigil ka dahil lang maraming bumabati ko sa'yo, you did an injustice, no, to all these people who trusted you with their votes. So, ganyan naman ang talagang disposition ng ating Vice Presidente. That's why, kahit may ganito, kaya nga binuo niya yung legal team ng maaga Tama, para kahit may mga ganitong left and right na legal issues, sa kanya, maitutuloy niya yung trabaho niya as Vice Presidente. Well, speaking of trabaho, of course, kanya-kanyang trabaho tayo, Panyero, no? But of course, napaka-busy na natin ngayon, ano? With all these things happening all around us, sa Senado, sa House, magulo eh. Oo. Dito in the midst of all this furor, meron ka bang isang bagay na gustong-gusto mong gawin pero hindi mo magawa because of lack of time and energy na nakafocus tayo ngayon dito sa impeachment? Well, one, magpakasal at magkaroon ng pamilya, diba? Kasi, and I'll give you two things, no? And it's for the same purpose. To settle down, to have a family of my own naman. Secondly, siguro to disappear kahit for a month or two. Wow, Walang we phone, wish, walang ano? We interviews, diba? Because, Kapag-unwind, why? no? Kasi both yun, no? To settle down and to disappear, I think it will make you appreciate more kasi why you're doing what you're doing eh. Di ba? Para saan nagtatrabaho tayo. How do you balance work and personal life? You can't. You can't? To be honest, you can't. You can't. I've been trying. The answer I was expecting. Me too, I've actually. been trying. I've been trying. We can't. I've been trying. can't. Pero, well, siguro personality ko rin medyo may pagka-workaholic ako. So, Oo but I nga. try as much I can as I tell. can to also give time to the persons we love. No? To my Yes, mother, for importante example, po yun. to my family, to the person I love. So, I try to give as much time as I can. Pero, syempre, iba pa rin yung sitwasyon. No? With everything happening. So, that's why masabi ko na it's quite hard to balance. Yes But we try para lang that's our sense of sanity eh, 'di ba? Pag puro Totoo. trabaho, talagang you lose yourself. Nabanggit mo na rin yung family mo, ano? Anong style nila sa pagpapalakas sa'yo? Was it the traditional Chinese na, uy, kailangan mong Oo tumulong nga. sa family business, obligado ka. You have to learn the ropes at an early age, etc. Ganun ba? I think maswerte ako, Attorney Ferdy, na hindi sila ganon. They allowed me to be who I am. No? Yung parents ko, hindi naman kami mayaman. No? So, yung nakapag-aral ako sa Xavier School, sa mga schools na pinanggalingan ko, talagang naghirap yung parents ko. So, halos hindi ko na sila nakita sa bahay. Kasi Lumaki may ako. impression yung mga tao, basta Chinese, mayaman eh. Diba? Oo, hindi yan totoo, no? Hindi yan totoo. And Totoo. ako, lumaki ako sa lolo ko at lola ko. I was very close to them. No? So, I would say yes, to a certain extent, talagang spoiled ako ng lolo ko. Kaya magandang experience din yung napunta ako ng Australia eh. Kasi doon sa Australia, natuto akong maging independent. Wow. Bakit? Kasi doon, unang-una, kung hindi ka magluluto, wala kang kakainin. Correct. Diba? Iba po sa ibang bansa, no? Wala ka namang O nanay walang na maid doon. sa'yo, or Wala. walang kasambahay na tutulong sa'yo. Pangalawa, nagtrabaho din ako doon para sa magkapera. No? So, Galing. nagtrabaho ako as a kitchen hand sa isang Marunong po kayo Mexican magluto? restaurant. Wow! Oo. Actually, kitchen hand, di ka nagluluto. Taga-chop ka lang ng mga no? At taga-hugas ka ng plato, taga-linis ka ng refrigerator. Wala rin tacos, kinachap Oo, yung and cabbage then, doon eh, di ba? Nagbarista ako for a while. Tapos, ano pa ba yun? Ang dami kong ginawang trabaho. Nag-busk ako para lang... Talaga? para lang... Busking is, di ba? Kakanta ka sa, sige, sa bars, sa ganyan, Kaya sa po pala labas. napaka-humble nyo. No, it's not. But natuto talaga ako sa Australia maging independent at na-appreciate mo yung trabaho ng bawat tao. Kasi sa Australia, whether CEO ka or waiter ka, you're appreciated for what you do. So yun yung na-instill sa akin. That's good, ano? You know, that's one part of you that I'm sure the
public is hearing for the first Oo time. nga, ano? no? For Hindi sure. naman yan yung bagay na kinukwento mo eh. But yeah, it's, since you asked about family, so ganun din, nagkabalanse. Kasi my family here, my lolo here spoiled me to a certain extent while he was still alive. Opo. Siya pala inang talagang multilingual kasi pag Xavier, di ba, it's a given that you are more or less fluent in Chinese. Well, we studied it, pero ako, I cannot say, I think I'm far from being fluent sa Chinese. Or conversational, siguro. I'm fluent sa Fukien. Fukien. Yun kasi yung dialect eh, ng So, family ko. ang POA pala is from Hokkien. Yes. So, Fukien. Fujian province, di ba? fluent ako dun sa, kasi yan ang, pag-usap ng lolo ko dati, Fukien kami. Pero sa Xavier kasi Mandarin, no? At, unfortunately, and I regret this to this day, no? Hindi ko masyadong sineryoso kasi. Sayang. Kasi POA is not a common Chinese surname, di ba? Oo. POA. Akala ko noon, Cantonese, di ba? Like, di ba, I think mga 80% Hokkien ng mga Chinese dito, pero merong smattering of yung Cantonese. May Taiwanese. Kasi may mga Taiwanese. friends akong Chinese, Taiwanese eh. Puwa, I think kasi ang narinig pa natin Puwa, yung PUA. But even POA is not that Some common. of them related to us. So I think baka nagkaroon lang ng typo doon sa civil register. Ganun ba yun? Na Oo. naging... pero yun, Puwa, basically. Some of them okay. some of us are May related. mga family organizations Oo nga yan, di ba? Meron. Active ba kayo? Yung lolo ko and yung uncle ko, very active. I'm hoping to be active also one day after everything. But have you visited the hometown? No, wala pa. Wala pa. The last time... Wala pang pilgrimage The dun sa only time I origin? went to China, I was I think 9 years old with my mom. No? And so, matagal na. Oh, it's something I'd also like to do. Siguro after. Ayun, siguro, yung answer to one of our questions. Ano? Yun nga Yung eh. gusto niyang magawa, di ba? To disappear. Yes. To disappear. Go to the, find Have your some roots. peace. Have some Oo. peace.